Uy, kamusta? May gusto akong i-share sa'yo. Isang parang sekreto tungkol sa pagiging malakas. At hindi ito tungkol sa muscles ha. Ito'y isang bagay na nasa loob natin. Tara, alamin natin! So eto, galing mismo kay Jesus to ha. Pakinggan mo ha. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Parang puzzle no? Ano kaya talaga ang ibig sabihin niyan? Para kasing sinasabi niya na kailangan natin siya para sa lahat? Oo nga no. Ano nga bang ibig sabihin yan para sa atin sa pang-araw-araw na buhay? Pero alam mo, huwag kang mag-alala. Hindi ito yung nakakatakot na lesson. Actually, kabaliktaran. Isa itong paalala kung gaano tayo kamahal. Halika, silipin natin kung bakit. Okay, so unahin natin itong sekreto sa paglago. Para maintindihan natin, magsimula tayo sa isang bagay na sigurado akong alam mo. Isipin mo muna yung isang napakagandang bulaklak. Kasi alam mo ba, para ka ring isang bulaklak. Isipin mo, ano ba yung kailangan ng bulaklak para lumaki ng maganda? Kailangan niya ng lupa, di ba, para may pag-uugatan siya. Tapos, kailangan niya ng sikat ng araw para sa liwanag. Siyempre, hangin para makahinga at ulan para sa tubig. Pero, ang tanong, kaya bang gawin ng bulaklak yung sarili niyang lupa? O yung sikat ng araw? Hindi, di ba? Tumatanggap lang siya. Umasa siya sa paligid niya para mabuhay at mamukadkad. Well, ganyan na ganyan din tayo. Tulad ng bulaklak, yung puso natin, yung kaluluwa natin, may mga kailangan din para lumago. Kailangan natin ng pagmamahal, ng kapayapaan, ng lakas ng loob, mga bagay na hindi natin kayang gawin para sa sarili natin. At lahat yan, alam mo kung saan galing? Galing sa Diyos. Okay, so mula sa bulaklak, lipat naman tayo sa isa pang idea, isang napakahalagang koneksyon. Gusto kong isipin mo ngayon na para kang isang sanga. At yung sanga na yon, nakakonekta sa isang malaki, matibay, at malusog na puno. At yung punong yon si Jesus. Tingnan mo tong pagkakaiba. Sa isang banda, mayroon tayong malusog na sanga. Paano siya naging malusog? Kasi nanatili siyang konektado sa puno. Dahil dyan, nakakakuha siya ng lahat ng sustansya ng pagkain galing sa puno. Kaya ang resulta, malakas siya at puno ng buhay. Sa kabilang banda naman, yung sirang sanga. Anong nangyari? Naputol siya. At dahil naputol, natuyo siya. Hindi na siya lumalaki, nagiging marupok at mahina. Ganon na ganon din tayo kapag sinusubukan nating mabuhay ng hiwalay kay Kristo. At yan mismo yung tinatawag nating mahalagang koneksyon. Kapag nakakabit tayo kay Jesus, parang may dumadaloy na buhay at sustansya mula sa Kanya papunta mismo sa atin. Ito yung sikreto para hindi manghina yung puso at kaluluwa natin. At alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa lahat? Itong koneksyon na to, hindi to basta-basta. Ang pundasyon nito ay isang napakalakas na pag-ibig. Wow, pakinggan mo to ha. Ang Diyos daw ay may interes na mas matindi pa kaysa sa isang ina para sa kanyang anak. Grabe. Isipin mo yung pagmamahal ng isang nanay sa anak niya, di ba? Sobrang tindi nun. Pero sabi dito, yung pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos sa atin, sa'yo ay mas matindi pa riyan. Ganon kanya kamahal. At dahil nga sa ganong klase ng pag-ibig, nangangahulugan niya na ligtas tayo sa kanyang pangangalaga. Kahit minsan, pakiramdam mo, natatakot ka, o kinakabahan, o parang nanginginig ka sa isang sitwasyon, alalahanin mo to. Binabantayan ka niya. Nakikitingin siya sa'yo. Para sa kanya, ikaw ang kanyang minamahal na anak. So yung pagiging konektado sa kanya, para kang nasa ilalim ng isang napakalaking payong habang malakas ang ulan. Ginagawa kanyang ligtas. Panatag ka sa ilalim ng kanyang proteksyon. At eto yung pinaka-good news sa lahat. Okay lang kung minsan ang pakiramdam mo ay mahina ka o maliit. Kasi ang totoo, yung tunay na lakas, hindi naman talaga galing sa atin Galing ito sa koneksyon natin sa Diyos. Kaya kahit sino ka man, kahit gaano kaliit ang tingin mo sa sarili mo, pwedeng-pwede kang umasa at kumapit sa Kanya. Kaya ayun, tandaan mo sana to. Yung pananatiling konektado sa Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng lahat, as in lahat, ng kailangan ng puso natin para lumago, para maging matatag, at para tunay na mabuhay. Kaya, heto ang iiwan kong tanong para sa'yo.
Ngayong alam mo na nakasama mo ang Diyos, na nakakonekta ka sa Kanya. Anong kamanghamanghang bagay, kahit maliit lang, ang susubukan mong gawin ng may buong tapang at tiwala?